Sosme, pera lang kayo, masarap kayo magmahal pag marami pera. Pag walang pera, tai na, wag ka ngang magmagaling dyan babae. Ikaw pala yung number 1 example na irresponsabling Pilipino. Alam niyo mga kababayan, especially sa mga Filipinong lalaki, karamihan sa mga Pilipino na lalaki ay may sakit. Hindi ko rin lahatin kasi hindi naman yan totoo. Bato-bato lang sa langit, ang matamaan lang talaga ang magalit. Kayo kasing mga Pilipinong lalaki na may sakit, sa una pa lang, labing-labing kayo ni Inday. Kunwari ba na, ay librihon ko si Inday para masabi ni Inday na marunong akong magmahal or responsable akong tao kasi may ipapakain ako sa kanya. Ganyan naman talaga ang karamihang Pilipino, no? Para masabi ba ni Inday, ay hala, itong si Dudong ba? Masarap talaga siyang magmahal kasi pinapakain ako. Siguro siya na yung forever ko kasi nga pinapakain at pinabubusog niya ang tiyan ko. Ako talaga, pagpakasalan ako ni Dudong, talagang mag-oo ako. Kasi for sure na ang tiyan ko ay palaging may laman. Hay naku oy, in love ako ni Dudong. Pero ang hindi alam ni Inday na itong si Dudong na ito may sakit pala. Ay naku day, pinakasalan nga si Inday ni Dudong. Ang una, sarap-sarap pa kasi nga wala pang anak. Agoy, pag nabuntisan na si Inday, diyan na magsimula ang sakit ni Indoy. So si Inday nanganak na, tapos ang isip ni Dudong, hala ka, dalawa na yung responsibilidad ko. Paano na ito? Boom! Diyan na magsimula ang sakit ni Dudong. Ito namang si Dudong na anxiety na siya, anong ginawa niya? Mag-start na siyang mag-inom, mag-start na siyang magsugal, mag-start na siyang magsisigarilyo. Kasi nga, ang sakit niya nagsusugod na. Nagsusugal kayo, nag-iinom kayo, nagsisigarilyo kayo para matakasan niyo ang responsibilidad niyo. At ito naman si Dudong, ang sakit niya ay lumala niya. Sasabihin pa, Inday, pwede bang iyutunti ka? At ito naman si Inday kasi nga asawa siya, responsibilidad din niya na magpaiyot siya. O sige Dudong, magbilangkad na ako, bigyan mo pa ako ng anak. Lumabas ang pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Ang sakit ni Dudong, lumala na. Hindi na niya makaya ang responsibilidad niya sa kanyang pamilya. Kaya ayan si Inday, nagpa-OFW para mapakain ang mga anak niya at pati din itong si Dudong. Di alam ni Inday kasi nga lumala ang sakit ni Dudong. Yun, nang bababae na si Dudong kasi nga ang sakit ng tumoy niya ay kumakatin na. Agoy, nalaman ni Inday ang pagkakati ng uti ni Dudong. Anong ganawa ni Inday? Tama na dong, walain na kita sa buhay ko dong kasi irresponsable at mangingiyot ka dong. Sa kati ng utin mo dong, sana binahid mo na lang sa puno. Ayan tuloy, nagalit si Inday. Mas gugustuhin pa ni Inday na magiging single mom na lang siya kaysa bubuhay siya sa mga irresponsableng papa ng mga anak niya. So yan ang istorya ng mga single mom, kuya. Sana matuto ka na, magpagamot ka na sa sakit mo, sa mga sakit nyo para wala ng mga single mom. Ayan tuloy, si Inday gustong maghanap ng AFAM. Mura jud ka og correct day, bantog ra member ka sa AFAM target lock para makaahon sa hirap, baya nimo pagchoroy. Alam mo kuya, wag kang magagalit sa pinagsasabi ko kasi yung pinagsasabi ko sure na sure ako. At hindi ko ba yan sasabihin kung hindi ako sure. At for your information kuya, hindi ako member sa AFAM target lock. In fact, I'm actually a professional matchmaker. Nag-o-offer ako ng service sa mga AFAM or sa mga foreigners na makahanap sila ng exotic Filipina. At sabi mo nga, nag-asawa ako ng AFAM para daw makaahon sa hirap. At bakit kuya, alam mo ba ang istorya ng buhay ko? Kasi sa mga comments mo, parang sure na sure ka na alam mo. At ano bang problema mo sa mga Filipinang gustong makapag-asawa ng AFAM? And so what kung gusto nilang makaahon sa hirap? And so what kung mag-asawa ako ng AFAM para makaahon ako sa hirap? Sabi mo yan ha? Ikaw ba ang bubuhay sa mga Filipina upang hindi na sila maghihirap? At ano bang problema mo sa mga Pilipinang gustong makapag-asawa ng AFAM para makaahon sila sa hirap? Mas mabuti pa nga na mag-asawa sila ng AFAM para hindi na sila naghihirap. Kaysa naman magpapahirap sila sa mga Pilipinong nagpapahirap sa kanila. At ano bang gusto mong mangyari sa mga Pilipina? Gusto mo bang habang buhay silang maghihirap dyan sa Pilipinas sa mga kamay ng mga batugang Pilipinong mangingiyot at mga irresponsable? Sabi mo nga, sundalo ka sa USA tapos umuwi ng Pilipinas nakapagpundar ng lupa't bahay. It doesn't matter kuya kung sundalo ka or may bahay at lupa ka. Kung palaiyot ka talaga, palaiyot ka talaga. Si Pacquiao nga na milyonaryo, nangaliwa pa, ikaw pa kaya na may bahay at lupa lang.
Alam ba ni Jinky na nangaliwa yan si Pacquiao? Alam niya yan. Pero nagmaang-maangan yan si Jinky kasi saan ba niya makukuha ang mga luho niya kung wala na si Pacquiao? Pero wala akong ebidensya ha nga nangaliwa si Pacquiao. Alam ko lang sa balita na nangaliwa daw. Huwag kang mangaway kuya sa mga Pilipina dito kasi klarong-klaro na natamaan ka talaga. At alam mo kuya, ang sakit na palaiyot, hindi yan magagamot. Magagamot lang yan kung willing tayong unang ipagamot ang utak natin. Ikaw, sabi mo nga, sundalo ka. Alam mo ba na ang sundalo may maraming trauma? Ang tao kasi kuya na may maraming trauma, number 1 side effect niyan ay mangiyot or palaiyot. Huwag ka nang magbunganga dito kuya kasi natamaan ka na talaga. Ako na lang ang magbunganga dito kuya. In mo na lang, payo ko sa'yo. Gamutin mo na ang trauma mo kasi may pag-asa pa yan. Now in English, so we can know who you are chewing out, LOL. So he's basically referring of the previous video of this comment. Well, obviously, I was speaking in Tagalog and I was talking about a Filipino man. He was basically mad at me for speaking about why there are so many single moms in the Philippines. There are many single moms in the Philippines because there are many irresponsible Filipino men in the Philippines. And often, a lot of Filipino men from the Philippines, at first, they are so good when it comes to the relationship. But I'm not saying all Filipino men, okay? And the moment that they have kids with Filipina, eventually they change. It almost feels like the moment they have kids, they suddenly change. They become irresponsible. And that's when gambling, drinking alcohol, smoking cigarettes, or cheating occurs. It's basically something like a lot of Filipino men in the Philippines carries a lot of trauma or develop trauma in their childhood. And that's why over time, it affects them in their relationship life, in their marriage life. And hence why when you go to the Philippines, you will more likely see a lot of Filipino men drinking on the road and smoking everywhere. And at the same time, cheating behind their back. And I'm not saying that Filipinas are also angels because there are Filipinas out there who cheats behind their partner's back too. But then again, reminder guys, I'm not talking or applying this to all Filipino men. It just happens that a lot of them are just very irresponsible. And that is why a lot of Filipina gets really frustrated to their husband or their Filipino partner. And because the man is irresponsible and don't know how to feed his family, that's when the Filipina or his wife takes over in the family. And most of the time, she will decide to go abroad or overseas or Middle East to become an OFW. So basically, she's willing to sacrifice herself for the sake of feeding her children or giving her children good education. When the wife goes to Middle East to become an OFW, she would end up sending her money to her husband. And because the husband has a lot of vices, often it would only make his vices worse because of the money that he gets from his Filipina wife. And on top of that, he decides to cheat behind his wife's back because of course he has a feeling that it needs to come out, and that is why he cheats to let the feeling out to the other woman. And often when his wife comes back from Middle East to visit or surprise her family, sometimes or most of the time she ends up finding out that there's actually a woman or another woman inside the house, or the husband is fooling around. And that's when a Filipina gets super angry and eventually decide, you know what? F you, I don't need you in my life. I can feed my children without you. I would rather just be a single mom and just focus on my children rather than being with you and be miserable with you. So that's why there are many single moms in the Philippines. And also that Filipino man was angry or mad that I'm helping a lot of Filipinas to find a foreigner because as I mentioned there that I'm actually a matchmaker. He didn't like the fact that Filipina would never date you if you have no job or if you don't know how to make money because he thinks that we're only after money. No, a lot of Filipina developed a lot of trauma from their ex-husband. I mean, how could you feed your children or being able to survive when you don't have money to buy food? So yes, we Filipinas prefer if a man has a job or if he is a hardworking person. Because as part of our trauma of being a Filipina, we have this attitude of being a man or being an alpha in a relationship. Because if our partner is not capable of being a man,
and is not capable of feeding his family, then who is supposed to feed the family or the children? The neighbor? No, the Filipina will take over. And that's the reason why there's so many single moms in the Philippines, because they are traumatized or they don't want to marry another Filipino man in their life anymore. And that is why they prefer foreigners, because at least the foreigners will see them as valuable, or at least the foreigners will show respect and appreciation to what they're doing for them. So that was the explanation of the entire story. Ang ilong nga, ritokada, piki yan, ilong yan, dating palwa. Ay, si kuya ba, wala na talaga siyang maisip na maibabash sa akin, kundi ang ilong ko na lang ang ibabash niya. At para naman matahimik ang kaluluwa mo, kuya, sasagutin ko ang mga assumption mo. So for your information, kuya, ang ilong ko ay pure and organic yan. Tignan mo nga, kahit i-punch ko yan, hindi yan maguba. Kasi nga, pure and organic yan. Pero nung unang panahon talaga mga kababayan, gusto ko talagang magparituki. Kasi nung bata pa ako at naging adult na ako, insecure talaga ako sa ilong ko. At sabi ko pa nga sa sarili ko, pag marami talaga akong pera, ang una ko talagang iibahin ay ang ilong ko talaga. Buti na lang nakahanap ako ng foreigner. At ang number 1 na sinabi ko talaga sa foreigner ko na ang ilong ko ay hindi maganda. At sabi pa nga ni foreigner, anong hindi maganda? You have the most beautiful nose I've ever seen, sabi niya. And I was like, are you sure? And he was like, yeah, why would I lie? And eventually, I heard from many other foreigners, especially sa mga Westerners, sabi nila na ang ilong ko daw ay cute na cute, bagay na bagay talaga sa mukha ko daw. At yung time na yun, doon na talaga ako nagka-confident sa ilong ko. Na-realize ko ba na wala naman palang problema ang ilong ko, kundi ang utak ko na nagkaroon ng insecurity ang may problema. At saka yung mga taong nagbubuli sa akin ng ilong ko, sila pala yung may problema sa utak. Sa sobrang insecurity nila, parang pinasa nila yung insecurity nila sa akin. Kaya naging insecure ako sa ilong ko. Yes, totoo yan guys. Nung bata pa ako, grabe ang natanggap kong mga bully words about sa ilong ko. And most of the time, yung mga bully words na natatanggap ko galing sa mga kababayan ko ay malaki daw ang nguho ng ilong ko, lisngag daw ang ilong ko. Ay ano ba yan, sa sobrang laki ng bungo ng ilong niya, mapapasok ko talaga ang daliri ko. Ikaw, bata ka pa, musmus pa yung pag-iisip mo, inosente pa yung pag-iisip mo, anong mafe-feel mo? Of course, masakit sa puso kasi kababayan or kapwa mo pang Filipino ang nagbubuli sa'yo. Kaya nga, maraming Pilipino ang insecure sa mga sarili nila. Kasi sa dami ng trauma at bully na natanggap nila sa pagkabata nila, parang na-imprinted na nila sa sarili nila na may problema talaga ang mukha nila kahit wala naman. Kaya nga, sa karamihan ng mga Filipino, marami ang insecure. At of course, hindi ko naman sasabihin na Filipino lang ang may insecurity kasi marami din namang mga race na may insecurity sila. Pero na-feel ko lang na ang number 1 insecurity ng mga Filipino is yung mga ilong nila. At hindi ko rin masabi guys na mali ang magpaparituki. In fact, kung happy kayo sa decision nyo na magparituki kayo, so why not? And at the end of the day, you're not hurting anybody or anyone. Pero na-realize ko lang na kahit gaano karami ang nirituki mo or ang pinagawa mo sa katawan mo, wala pa ring maging masaya para sa'yo. Kahit mali or tama ang ginawa mo, para sa kanila mali ka pa rin. Kaya payo ko sa inyo mga kababayan, especially kung may mga insecurities kayo, ritoke or surgery is not always the answer to your insecurities. Kasi guys, ang insecurities na di-develop yan galing sa trauma natin. At ang trauma dito nakatira sa utak natin, sa pag-iisip natin. Kaya payo ko sa inyo, based lang sa experience ko na i-heal natin ang mga trauma natin dito sa utak. Kasi dito talaga nagmula ang insecurities natin. Kumbaga ba na, tanggapin natin na may insecurity tayo. Tanggapin natin na may trauma tayo. Tanggapin natin na may mga tao talagang magbubuli sa atin. Yung mga tao ng mga bully, hindi natin sila ma-change kasi that's who they are. Ang i-change natin ay sarili natin at ang utak natin. Pag gawin nyo yan guys, I promise you that you're gonna be so happy about yourself kasi nagiging confident ka na. At kahit anong bully ang matatanggap mo sa ibang tao, especially sa mga kababayan natin, hindi ka talaga tatablan. So, yun lang.